for today, we're going to make crepe, or sometimes people pronounce it as crepe. So let me show you the ingredients that we will need. Okay, so we have here all-purpose flour. We have whole eggs. We have oil, cooking oil, sugar, white sugar. We have dark rum. I have here fresh milk and water. Diba ang konti lang? Tapos, almost all the ingredients, mahanap nyo naman sa pantry or sa refrigerator, no? Except siguro for the dark rum, diba? Hindi lahat meron. Pero, I'm just using the local brand. Yan, Tanduay dark rum. So, very affordable and makakabili agad kayo if you want. But, kung ayaw nyo lagyan ng rum, pwede rin naman siyang i-omit. So, optional ang rum. Pero, for this video, I will show you na talagang makaka-add ng flavor ang paglalagay ng rum. So, let's start mixing. So, I have here a bowl. And then, lagay ko ang ating flour. All-purpose flour ito, ha. Hindi nyo na kailangan siyang isift. So, measure nyo lang. And then, yan. Ilalagay natin siya sa isang bigger bowl. Then, ano ba? Lagay din natin ang ating white sugar. So, inuna ko muna ang ating mga dry ingredients. So, usually, ang crepe, mga crepe batter, minimix na nila, bawa today, pero bukas pa nila gagamitin. So, parang may resting period. Okay. So, mas nag-blend yung flavors and mas mabilis nating mabubuo yung ating crepe or yung ating crepe kapag in-overnight rest natin siya. Okay? So, flour, sugar. Ngayon, lagay natin ang ating eggs. Actually, ito ilalagay natin sa bowl na to. So, kumbaga parang dump everything. Pero, syempre, gusto ko munang makita nyo step by step. Okay? So, yung ating eggs. And then, lagay natin ang ating cooking oil. So, yung recipe and exact measurements for each ingredient, ilalagay ko, itatype ko para mas ma-follow nyo siya. So, ang ginawa ko, dinoble ko yung recipe. So, pero double recipe na rin yung ilalagay ko doon sa aking link. If ever na you find na medyo madami to para sa family nyo, pwede namang i-half since naka-double recipe to. And then, our water. Make sure na tama yung laki ng bowl nyo for this kasi baka mamaya pag nilagay nyo na lahat ng ingredients, mahirapan kayong mag-mix. Okay, and at our fresh milk, make sure na yung fresh milk nyo ay hindi expired or hindi pa siya panis. Okay? Kasi pag nailagay nyo dyan, tapos hindi nyo na-check kung panis na pala yung milk nyo, so lahat ng to sayang naman. Okay? And then, of course, we'll add our dark rum, which is again optional. So if you don't want rum in your food, yung mga allergic or yung mga natatakot na baka malasing, so hindi naman malalasing, diba? Pero sa ganun kakote, pero still, ayaw nyo, pwedeng i-omit. Then you may put vanilla instead if you like. Okay? And then I change from spatula, nag-wire whisk ako, because I want to mix this better. Kasi nakita nyo medyo may nagbuo-buo, no? Which is fine. Kasi may mix-mix natin siya at before natin siyang magamit, isi-strainer pa natin siya to make sure na yung mga lumps ay hindi mapasama sa batter natin. Okay, so pwedeng options nga dito is vanilla flavoring. If you want also, you can put dun sa water natin, di ba naglagay tayo ng water? Pwedeng pandan water yan. So, nagpakulo kayo ng pandan leaves, fresh pandan leaves, dun sa water. Tapos, kinul down nyo. Tapos, yun yung nilagay nyo. So, okay yun. So, meron kayong pandan flavor. Then, lagyan nyo ng drops of food color na color green para mas magmukha siyang pandan. Ano pa ba? So, if you want naman gumawa kayo ng crepe na parang ube ang color niya, so maglalagay kayo ng food coloring na color violet. Okay? So, yung mga ganun lang naman yung pwedeng options na anything actually, pwedeng yung ihalo na dito sa batter na to. Okay? So, I'll just continue mixing
until yung mga lumps halos mawala na sila. Halos lang kasi hindi talaga mawawala siya. That's why we have a strainer. Okay? So yung strainer natin, pag-transfer natin dito, kailangan ma-strain. Okay? And then this bowl, kung saan yung battery natin na strain natin, kukoveran nyo siya ng cling wrap. Tapos ilagay nyo siya sa refrigerator. And then overnight, so tomorrow nyo siya lutuin. Okay? Okay, so as you sift it into another bowl, make sure na tinutulungan mong mag-sift yung sifter nyo by doing this, okay? So, pag may mga parang natitira pang parang mga flour mixture dyan, huwag nyo itapon or i-separate yun ha. So, idinidip ko lang siyang ganyan ulit para magkaroon ng liquid. Kasi parang nagkakaroon ng paste-like, natitira yung flour. So, huwag nyo i-separate yun, itatapon na lang basta ganun. So, yan. Kuha kayo ng more liquid. Hanggang sa mapapansin nyo, lahat talaga nung minix natin kanina ay, ayan na. Wala nang bubo. So, ito yun. Wala akong tinapon. Wala akong sineperate. So, lahat ng inad natin dun sa bowl kanina ay nandito sa mixture na to. Naging very fine talaga siya. So, see how smooth and no lumps talaga ang ating crepe or crepe batter. Now, let's continue making our crepe or our crepe. Okay, so remember, dapat at least a day before, nagawa nyo na yung batter. Okay, actually, the night before or the day before lang dapat. Kasi, pag pinatagan nyo pa yun, may possibility na masira na siya yung crepe batter nyo or yung crepe batter nyo. So, ito yung yesterday na ginawa natin. So, pinag-mix ng lahat ng ingredients and now we're going to cook it. So, I'll turn on my stove. Tapos, pag galing siya sa ref, lalo na kung naglagay kayo ng rum, may kita nyo parang nangibabaw siya medyo or may orangey colored dun sa ibabaw. So, haluin nyo lang siyang ganyan and then, okay na siya ulit. So, make sure before kayo magluto, i-mix nyo muna ng maigi yung inyong crepe batter, okay? So, make sure na medyo mainit yung pan nyo before kayo maglalagay ng batter. Pero wag sobrang init kasi baka pag buhos nyo pa lang dito, sunog na agad. Okay? Okay, let's put a little bit of butter. So, better kung real butter yung gagamitin nyo para mas masarap talaga siya. But then, butter burns easily. Kaya make sure na hindi sobrang init ng pan or else masusunog yung butter nyo. And then, I have here measuring cup. So, meron ako dito 1/3 and 1/2. So, mas piliin ko itong mas malaki kasi I have a big pan. So, mix nyo muna bago kayo kumuha. So, ginagawa ko itong measuring cup para medyo mas pantay siya. So, lagay mo lang ng ganyan sa middle. And then, medyo i-tilt nyo ng konti yung pan para medyo magbilog siya. And usually, yung first attempt nyo to make the crepe, parang hindi siya nabubuo. So, okay lang naman. So, makakain pa rin siya. Pero yung mga second and so forth, yun yung mga mas usually buo na. So, don't worry kung hindi siya perfect round. Kasi, ifo-fold naman natin siya later on. Yan. Tapos, minsan, merong parts na mas makapal compared doon sa ibang parts ng crepe. And it's fine. Tapos, if you have a silicone spatula, try nyo lang na i-move yung gilid. Kasi minsan yun yung mga parts na manipis. Ayan. So, parang try din natin siya maging bilog. Pero yun nga, kung hindi siya perfect na bilog, okay lang yun. Pufold natin siya later on. And then, para kang nagluluto lang talaga dito ng manipis na pancake. Diba sa pancake, parang iniintay natin na mag-bubbles yung nandito sa gitna para malaman natin na luto na yung nasa ilalim. So, parang ganun lang din siya. And since manipis lang naman to, mabilis lang din siya. Pero gusto kasi natin siya magkaroon ng brown color dun sa ilalim. So, nasisilip-silip ko rin sila na ganyan. Ginaganito ko sila. So, makikita mo kung okay na yung pagka-brown niya. So, later on, try natin siyang i-flip
Or kung natatakot kayong i-flip dahil sa baka mapunit lang siya, pwedeng gagawin din natin, i-fold lang natin siya ng ganun. Tapos lagyan natin siya ng bananas sa middle. Okay? Okay, so finold na natin yung crepe natin. And then, make sure, or check nyo lagi yung heat nyo ha. Kasi baka masyadong mainit siya. Masunog naman yung crepe natin. So, I have here banana. Okay, and then, magsa-slice tayo. Ilagay natin on one side of the folded crepe batter. Ganyan. Pwede rin kayong maglagay ng chocolate spread or yung mga hazelnut spread, yung mga favorite brands nyo. Ako, I have this. So, I bought this. So, it's crunchy chocolate. So, parang the usual favorite hazelnut spread or chocolate spread. Pero ito, may something crunchy na siya inside. So, pwede natin siya ilagay na ganyan. So, in one side, pwedeng sa loob, kasi i-fold pa natin to into quarter. Or pwedeng sa ibabaw na lang later on. So, depende sa inyo. Okay, so, that. And then, pwede nyo i-transfer din yung bananas on this side. Pwede nyo dagdagan. Pwede ring chocolate spread, and then mangoes, cube fresh mangoes, and then fold natin siya ng ganito. So, pwedeng itong part na to before nyo i-fold ay mas brown pa siya ng konti. Okay? So, gawa na lang kayo ulit ng iba pang pieces of your crepe or your crepe. Okay? And then, we'll plate this and then I'll show you our finished product.